Episode 6, Laperal White House ng Baguio City. Ang Laperal White House ay matatagpuan sa loob ng Teachers Camp sa number 14 Leonard Wood Road, Barangay Teachers Camp, Baguio City. Ang bahay na puti ay tinayo ng mag-asawang Roberto at Victorina Laperal bilang kanilang bahay bakasyunan. Noong 2007, binili ng isang Chinese-Filipino billionaire and business tycoon na si Lucio Tan ang bahay na puti. Ngunit, hindi siya nananatili dito kahit pag siya ay nasa Baguio. Sinigurado niyang nasa maayos na kondisyon ng bahay. Nagkaroon ito ng caretakers at mga gwardya. Pinaayos niya din ito at binuksan sa publiko upang maging isang tourist destination. Noong 2013, muli itong binili ng isang kumpanya, ng Tan Yankee Foundation, at ginawa itong museo ng mga Filipino artworks na gawa sa bamboo at sa kahoy. Ang lungsod ng Baguio ay sikat na destinasyon para sa maraming mga Pilipino. Dahil sa malamig na klima nito ay madalas puntahan ito tuwing tag-init. Hindi naman lingid sa mga nakabisita na sa Baguio at sa mga lokal nito ang kwentong katatakutan ng Baguio City. Ang Baguio ay di lamang lugar bakasyunan, pero ito ay nababalot din ng mga kwento at karanasan ng kababalaghan. Isa sa mga pinanggagalingan ng kwento na ito ay ang Laperal White House. Magandang araw po, Miss Eleven. Ako po si June, dating nagtatrabaho sa Laperal White House. Ako po ay taga La Union pero nakapag-asawa ng taga Baguio. Noong 2015, nai-assign ako ng agency ko bilang gwardya sa Laperal White House. May mga naririnig na akong kwento noon tungkol sa bahay. Kinakatakutan daw ito dahil maraming mga ligaw na kaluluwa ang namamalagi dito. Pero hindi po kasi ako sadyang matatakutin dahil siguro sa wala pa naman akong naging karanasan sa mga ganitong bagay. Wala pa pong 2 linggo nang nagsimula ako sa Laperal White House ay magbabago ang paniniwala ko tungkol sa mga multo. Isang gabi habang hinihintay ko ang kapalit ko na gwardya, ay may bigla akong narinig na boses ng isang batang lalaki. Kasabay nito ay ang tunog ng tsinelas sa sahig na hagdan. Mabilis kong pinuntahan ang pinanggagalingan ng ingay. Naisip ko kaagad na baka may batang naligaw sa bahay. Pagliko ko sa sulok papuntang hagdan, ay nakita ko ang isang batang lalaki na nakatalikod sa akin. Nakatayo siya sa tuktok ng hagdan, nakasuot ng puting t-shirt, itim na pang-ibaba at tsinelas. Nasigawan ko ang bata. Tinanong ko siya kung anong ginagawa nito at kung nasa ng kanyang magulang. Pero hindi ito sumagot. Nilingon lamang nito ang kanyang ulo ng bahagya na para ba akong sinisilip. At sa di ko malamang paraan ay bigla itong humakbang pauna sa pinto. Miss Eleven, sarado po ang pintuan. Tumagos ang bata sa saradong pintuan ng Laperal. Di ko alam kung ano ang gagawin ko nung oras na yon. Pakiramdam ko ay 1 o 2 minuto akong nakatayo
Nakatitig ng dilat ang mga mata sa pinto. Bumalik na lang ako sa totoong mundo at sa aking ulirat nang hawakan ako sa balikat ng kapalitan kong gwardya. Isa lamang po ito sa marami kong karanasan sa lumang bahay. Isa pa sa mga nakakaranas ng kababalaghan sa bahay ng mga lapiral ay ang mga nagiging caretaker nito. Noong panahon na nagtatrabaho ako sa lapiral, marami na pong nagpalit-palit na caretaker ang bahay. Pero ang mga ito ay magkakamag-anak din naman. Ang naabutan ko noon na nagbabantay sa bahay ay ang apo ng una pang caretaker na si Aling Lina. Marami na daw na kwento ang matanda sa kanya bago pa man ito tumigil sa pagbabantay sa bahay. Isa sa mga kwento ni Aling Lina ay bata pa daw ito nang mag-umpisa sila ng kanyang ina na maglingkod sa mag-asawang lapiral. Nakita daw nito ang pagmamahal at alaga ng mag-asawa sa bahay na puti. Madalas daw niyang naririnig na hindi pwede itong maging pag-aari ng iba o ng di nila kapamilya. Ang gusto ng mag-asawa ay ang manatili ang pagmamay-ari ng kanilang tahanan sa susunod na henerasyon ng mga lapiral. Ngunit ito ay di nangyari dahil ang kanilang anak at ang asawa nito ay pinagbenta din ng bahay kalaunan. Ang kwento daw ay makailang buwan pagkatapos itong ipagbenta, habang naglilinis sa may dining room si Aling Lina, ay nabigla ito nang lingunin ang hapagkainan dahil sa may 2 taong nakaupo dito. Di daw makakalimutan ni Aling Lina ang mukha ng 2 taong iyon. Dahil iyon ang mag-asawang lapiral. Ang kwento ni Aling Lina ay batid na batid niya sa mata ng mag-asawa ang galit at nararamdaman din niya ang galit ng mga ito. Sa takot, napaupo na lang sa isang sulok ang matanda at napaiyak. Nagdasal ang matanda at humingi ng tawad sa mag-asawa. Nangako na lamang ito na di pababayaan ang bahay habang siya ay nabubuhay. Miss 11, matagal na pong pumanaw si Aling Lina. Pero ang mga anak at apo nito ang hanggang ngayon ang nagbabantay at nag-aalaga sa bahay. Ang huling kwento ko po, Miss 11, ay naganap noong Disyembre ng parehong taon. Ang Lapiral White House ay binuksan para sa mga turista. Kapag ganitong malapit ng magpasko at bagong taon, ay dumarami ang mga taong umaakyat sa Baguio. Isang araw ay may dumating na grupo ng mga kalalakihan. Pero nung dumating sila ay sarado na ang gate ng puting bahay dahil hanggang alas 5 lamang ito ng hapon. Nung dumating sila, Miss 11, medyo madilim na. Nakiusap pa nga sila sa akin at ang sabi, "Kuya, sige na, please. Taga Manila pa kami, dinayo talaga namin tong bahay." Pero di ko sila pinayagan pa na makapasok ng bahay. Lalo na at alam ko ang mga nangyayari dito pagsapit ng dilim. Kaya ang ginawa na lang ng mga ito ay magpa-picture sa saradong gate ng Lapiral White House. Naririnig ko silang nagtatawanan at nagtatakutan. Puro mga lalaki kasi kaya mga medyo pilyo. Di ko napansin nung una na may kasama pala silang isang batang babae. Siguro nasa edad na 10 taon.
Tahimik lamang itong nakatitig sa taas na bahagi ng bahay. Di ko po siya nilapitan pero napakapamilyar na sa akin ng ganong klaseng tingin. Maya-maya pa ay nilapitan ito ng isang matangkad at malaki ang katawan na lalaki. Kapatid niya pala ito. Tinanong siya kung okay lang ba siya at sumagot naman ang bata. Okay lang ako, kuya. Kuya, di na ba pwedeng pumasok sa loob? Tanong nito sa kanyang kapatid. Di na daw pwede, sarado na daw, sabi ng guard. Bakit may bata at lalaki pa sa loob? Sabay turo nito sa bintana, Miss Eleven. Baka yung mga kanina pa yan, yung mga nakapasok bago magsara. Miss Eleven, wala na pong tao sa loob ng bahay. Ngunit may suspetsa ako kung sino at ano ang nakikita niya. Di nagtagal, umalis din ang grupo. Pero ang batang babae, bago sumakay ng van, ay sumampas sa gate ng bahagya at nagpaalam sa akin kung pwede siyang pumitas ng puting bulaklak sa labas ng gate. Pumayag naman po ako dito. Sinabi ko lang na konti lang ang kanyang pitasin. Na makapitas ito ay nakita ko siyang tumingin muli sa bintana sa taas ng bahay, sumimangot at saka sumakay ng van paalis. 5 araw ang nakalipas mula sa kanilang pagpunta sa Laperal, ay nagulat ako nang makita ko muli ang magkapatid kasama ang ilan sa mga barkada nito at umiiyak ang bata na lumapit sa akin. Kuya Guard, ibabalik ko na lang po itong bulaklak na kinuha ko. Tinanong ko ang bata kung bakit niya to ibabalik, gayong patay na ang mga bulaklak. At dito ko po nalaman ang nangyari sa kanila sa pagbalik nila ng Maynila. Ang kwento ng kuya nito ay nang gabing makabalik sila sa Maynila ay nagsimula ang mga katatakutan. Isa sa barkada nito ang nagkasakit ng gabing iyon. Mataas na lagnat at hinika ng husto na kinailangan siyang dalhin sa ospital. Paulit-ulit daw itong nagsasabi na may naririnig siyang boses ng galit na lalaki. Nang sumunod na gabi ay siya naman ang nagkaroon ng karanasan. May nakikita daw siyang anino ng isang babae na palakad-lakad sa bintana niyang jealousy at malamlam na tunog ng iyak ang manggagaling dito. Samantalang ang batang babae naman ay hindi makakain at makatulog dahil meron itong napapaniginipan na isang babae na ang pangalan ay Marina. Minsan pa nga ay nakita ito ng kanyang ina na sinusukat ang isang pulang damit nito na may bulaklak. Nang magalit ang ina ay sumigaw ito sa bata. Michelle, bakit suot mo yung damit ko? Nang sundan daw ng ina ang bata na nakita niyang pumasok sa banyo nito sa kwarto, ay di niya nakita ang batang si Michelle sa loob. At nagulat ito nang biglang nagsalita ang bata na nakatayo na sa kanyang likuran. Bakit ma? Tawag mo ako? Ano kausap mo dyan? Napasigaw daw ito ng malakas sa takot. Nang silipin niya ang loob ng banyo, nandun ang pulang damit, nakasuksok sa isang stante ng mga pabango. Yan po ang kwento ko sa Laperal White House sa Baguio, sa maikling panahon na nagtrabaho ako doon.
Salamat po, Miss Eleven, sa pagbasa mo ng kwento ko. Bakit nga ba nababalot ng kwentong multo ang Laperal White House? Ang Laperal White House ay may napakadilim na nakaraan. Noong sinakop ng mga Hapon ng Pilipinas, ang bagyo ay nagdusa sa mga malulupit nilang mga kamay. Isang araw, dumating ang mga Hapon sa pintuan ng mga Laperal. Nais ng mga Hapon na gawing garrison ng bahay na puti. Pero hindi pumayag ang mag-asawa. Kasama ng kanilang mga tauhan ay pilit silang lumaban sa mga Hapong nais kunin ang kanilang pinakamamahal na tahanan. Ngunit ano nga ba ang magagawa nila? Dinala ng mga Hapon lahat ng kasambahay ng mga Laperal sa taas na bahagi ng bahay. Ang mga babae ay ikinulong sa mga kwarto at ang mga lalaki naman ay binitay sa mga bintana nito. Sa hapagkainan ng mga Laperal, sinasabing ginahasa ng mga Hapon si Victorina Laperal, ang may bahay ni Roberto, habang siya ay nakatali sa isang upuan. Nang matapos ang mga Hapon sa babaeng Laperal, ay kinuha nila ang 5 taong gulang na anak na mag-asawa at sa harap nila ay pinugutan ito ng ulo. Sinunod nila si Victorina habang sumisigaw naman si Roberto at nagmamakaawa. Lumipas ang ilang oras na nakapaligid kay Roberto ang bangkay ng kanyang pamilya bago siya mismo ay pinugutan ng ulo. Hindi dito natatapos sa mga masamang naganap sa puting bahay. Naging kuta ito ng mga malulupit na mananakop. Maraming mga kababaihan ang ginawang alipin or comfort women na mga sundalong Hapon. Pati ang mga Pilipinong pinapahirapan at pinapaamin na sila ay mga espiya ng Amerikano. Kung makakapagsalita lamang ang mga dingding ng bahay na ito para ay kwento ang kanyang nasaksihan sa bawat sulok ng Laperal White House. Nang umalis ang mga Hapon at binalik ng mga Amerikano ang puting bahay sa nag-iisang nabubuhay na anak nila Roberto, namalagi ito dito at nagkaroon din ng kanyang sariling pamilya. Ngunit talagang may lagim ang bahay. Isang hapon ay naglalaro ang anak nito sa kusina kasama ang isa sa kanilang kasambahay. Saglitan na naging abala ang kasambahay at napansin bigla na nawawala ang bata. Kung saan-saan nila hinanap ang paslit sa loob ng bahay, ngunit di nila ito makita. Nang lumabas ang kapatid nitong nakatatanda para maghanap sa paligid ng bahay, ay nakarinig na lamang silang lahat ng napakalakas na sigaw. Nakita nila ang bunsong Laperal na palutang-lutang sa swimming pool at wala ng buhay. Napuno ng galit ang pamilya sa kasambahay na dapat ay nagbabantay sa kanilang anak. Sa sobrang pagsisisi sa pagkamatay ng paslit, ay nagpunta ito sa atik ng bahay. Tinanggal niya ang bumbilya, nagtali ng lubid at pinalibot nito ito sa kanyang leeg. Nagpakamatay ang kasambahay sa mismong lugar kung saan binigti ng mga Hapon ang mga naunang tagapagsilbi
ng matandang laperal. Ilang taon din ang nakalipas at namatay sa aksidente sa loob ng bahay ang anak ng matandang laperal. Nakita itong bulagta sa paanan ng hagdan sa loob ng bahay. Ang sabi nila ay nadulas ito at nabagok ang ulo na tumapos sa kanyang buhay. Nang lisaning ng mga naulilang laperal ang bahay na puti, ilang taon itong walang nanirahan. Pero sa isang malamig at mahamog na gabi, sinasabing may dalawang magkasintahan ang bumangga sa isang puno sa harap ng laperal. Ang sabi-sabi ay nag-away daw ang magkasintahan. At sa galit ng lalaki ay binangga niya ang sasakyan sa puno at pinatay ang kanyang nobya na noon ay patakbo sa loob ng laperal. Ang lalaki naman, sa kanyang hinagpis, ay kinitil din ang sarili nitong buhay. Di lang ikaw ang bantay. Andito kaming lahat. Like and subscribe.